Okay. Okay. Only false hate hearing the truth. Hindi ko makuha. Kasi sinagot mo lang yung hindi ni-discuss ko. Nakalimutan ko na hindi discuss ko eh. Okay. Elizardo, hi. You know Robin Communist? Pinaliwanag ko na yan eh. Communist eh. Anong kasalanan niya sa batas? Para ulihin. Mark is the defense communist whose son is the head of the communist season. Juma season. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Okay. Grabbers, rock is run. Okay, hindi ko na maintindihan. Walang kasalanan si Robin. Kahit member, yung nga nasa Makabayan Black na we are sure na communist sila, hindi na hinuhuli, di ba? Okay. So, tigilan nyo na si Robin Padilla. Hayaan nyo na lang kung huliin ng sundalo ng mga intelligence yan o hindi. Ang dapat huliin nila yung prosecutor kasi totoo talaga na komunista yun. Yun ang dapat huliin nila. Kaya pag hinuli nila si Robin Padilla, dapat huliin yung kwan. May mga dokumento kaya, may dokumento ang intelligence, ang armed forces. Yung Makabayan Black, mayroon dokumento yan sila. Anak Pawis, Gabriela, Bayan Muna, Samahan Magsasaka, Fishermen. Mga dokumento yan na mga membro sila ng komunista, mga kaibigan. Okay? So, tapos na kay Robin, sa impeachment, hayaan mo yung impeachment. Mayroon naman dyan, counsel sila. Hintayin na lang natin kung ano mangyari. Okay, punta naman tayo kay Mima Rupa. Kay Mima Alicia. Okay? Pakikiramay natin. Dasalan natin ang kaluluwa ni Mimay Alicia. Panginoon, bigyan mo ng magandang blessing sa ating namatay, na pinatay ng masasamang loob sa loob ng bahay ni Mima Alicia. Pinatay siya sa bahay niya sa Caloocan, na sana naman, Panginoon, sana na naman ay nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at maaga niyong kinuha ang kanyang buhay, ang kanyang katawang lupa. Anumang mga hinanakit natin, galit sa kanya o pagtitiwala sa kanya at pagpupuri, iwaksi natin muna ating mga kababayan. Ihiling natin sa ating Panginoon, Panginoon, subaybayan mo ang sambayan ng Pilipino na hindi magkawatak-watak, hindi mag-away-away ng dahil sa politika. Ang pagkamatay ni Mima Alicia yan ay decision ng ating Panginoon na siya ay kinakailangan mawala na sa mundong ibabaw dahil baka magkaroon pa ng mas matinding magiging problema. Siya magiging dahilan, Panginoon, na magkaisa-isa, magkasundo-sundo na ang bawat Pilipino dahil ang demonyo ay lagi na sa paligid natin, na ang gusto kasi ng mga demonyo, tayo ay maglaban-laban, mag-away-away para magtagumpay ang demonyong kaisipan. Kung sino man, Panginoon, na isinasabay ang galit kay Mima Alicia, yan ay nasa likod nila ay ang mga demonyo. Karoyag kukunta, Panginoon, nahatagi si Alicia san maupay nakatawan. Panginoon, alayon la pagkarurusa ang sambayan ng Pilipino na diri mag-away-away tungod la sa politika. Ang politika ang nagpapa-divide sa ato. Sana kunta, Panginoon, ihatag sa amo ang kamurayawan, ang kalipayan sa ato nasod Pilipinas, na nakunta ang ngatanan ng mga politician ay magkasundo-sundo na. Salamat, Panginoon, sa iyong blessing sa amin, na sana ang pagkawala ni Alicia, yan ang magiging dahilan
para tayo'y Pilipino ay magkaisa tungo sa kapayapaan at pagunlad ng ating bayan. Maraming salamat, Panginoon. So, sana hindi natin gawing issue, hindi natin gawing politika ang pagkawala ni Alicia. At sana ito ang magiging dahilan ng ating pagkasundo-sundo. Okay ba? Juba Triangle, to hell with that going. Ito, ikaw naman. Hindi ganon. Nawala na eh. Kung ano man nasa isip nyo, sa isip nyo na lang yan. Ha? Tayo, kasi pagka ganun pag-iisip natin, para tayong mga demonyo, na gusto natin maghiwalay-walay tayo, mag-away-away tayo. Gusto ba yun? Tayo Pilipino nag-away-away nang dahil sa politika? Ay, Diyos ko, kaya nga ayaw ko magpagamit sa politika because pag ginamit tayo, ay talaga mag-away-away tayo. Now, kung tinitingnan lang natin ang korupsyon, ang mga anomalya nangyayari sa gobyerno, hindi tayo magkawatak-watak. Tandaan niyo mga kaibigan. Kung kayo ay maka Duterte, ipagtanggol nyo, ano ba nagawa? Ano bang maling ginawa ng Duterte? Kung kayo ang Marcos, ano bang nagawang magandang ginawa ni Marcos at anong kanyang namali? Okay. Ganun sana tayo mga kaibigan na hindi magkawatak-watak tayo. Hindi ko gusto yan. Gusto ko tayong Pilipino na nagkakaisa. Na katulad nito, ang pinag-usapan natin para sa kaisa ng Pilipinas, may papasok na troll. Di ba? May papasok na kukontra. Ano ba gusto ninyo talaga? Tayo Pilipino mag-away-away, ganun ba gusto nyo? Katulad nito. Pinag-usapan natin ngayon na pagkakaisa natin. Huwag natin pag-usapan ang panahon ng kamatayan ng isang tao. Paano kung ikaw mamatay bukas? Di magagalit yung mga relative mo? Hindi tama yun. Araw muna ng pagluluksa. Sa totoo lang, kayong maka-DDS, kayong makaka-DDS, kayong maka-Marcos, pinaghiwalay lang tayo ng demonyo. Payag ba kayo na magamit kayo ng demonyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Ha? Yan ang tanong ko sa inyo. Payag ba kayo magamit ng demonyo? Ha? Dapat pagkakaisang pinag-usapan natin na hindi na tayo mag-away-away. Kaya nga maaaring ibinigay ng Panginoon na mamatay si Alicia para tayo mag-isip ng pagkakaisa. Iwanan niyo politika. Labanan ng korupsyon. Labanan ng komunism. Ba't puro politika tayo? Ha? Nandahil sa politika, nag-away-away tayo. Kaya nga siguro maaaring ibinigay ng ating Panginoon na mawala si Mima Alicia para tayong Pilipino ay magkasundo-sundo. Na kung anong nasa isip nyo, isaluubin nyo na lang yan. Huwag nyo na ilabas. Sa totoo lang, mga kababayan, galit na galit ako kay Mima Alicia noon pa. Galit na galit ako kasi yung mga salita niya, para bang walang pinanggagalingan. Ang pinanggagalingan ng kanyang salita ay pera. Pero namatay na siya eh. Kaya nga, ang tinitingnan natin ngayon dito mga kababayan, baka yun ang dahilan ng ating Panginoon, ni Allah, na mayroong mamatay sa atin, magbubuhis ng buhay para sa pagkasundo-sundo natin. Ganon sana tayo. Huwag natin pag-usapan ng politika. Buhay ng tao rin yan eh. Ha? Buhay ng tao yan. May kamag-anak rin yan. Kaya lang, sabi na, buti nga sa'yo. Pero never nyo na lang banggitin yun. Sa isip na lang ninyo. Para the main point is tayong Pilipino magkasundo-sundo. Ano ba pinag-aawayan natin? Pera? Posisyon? Politika? Ako, nakikipagpatayan ako. Dahil gusto kong mawala ang korupsyon sa Pilipinas at komunista. Yun ang aking pinaka-main objective ko.
Hindi sa politika. Kung sinong maupo at gusto ng taong bayan, wala akong magagawa kasi taong bayan ang nag-decision dyan. Kaya nga sinasabi ko sa mga Marcos, na mga loyalist ni Marcos, mga vloggers ni Marcos, at saka mga troll ni Marcos, ipaliwanag nyo anong nagawa ni Marcos. Isa-isay mo. Hindi yung, didiis ka. Wala ka, matanda ka na, mag-inom ka ng maintenance. Hindi ba kagagawa nyo, kabubuhan yun? Ang sinasabi ko, idepensa nyo si Pangulong Marcos sa kanyang mga nagawa para maganda ang ating diskusyon. Hindi kababuyan pinag-usapan natin. Anong nagawa ni Pangulong Marcos mula noong 2022? Ang perang pumasok sa kanya sa loob ng mahigit 3 taon, 11.55 trilyon. Trilyon. Tapos mayroong pinagyabang sila, may pinagkikwento na maraming 750 million Pilipino bibigyan ng ayuda, etc. Ay tarantado kayo eh. Panahon pa ni Jimmy, ang pera na yan eh. Budgeted na yan eh. Tapos ipagyayabang nyo pa. Hindi yan pwede ipagyabang. Kasi nga yung mga ayuda na yan, mga bigay na yan, hindi galing kay Marcos. Galing yan sa pera ng taong bayan, hindi kay Marcos. At hindi yan sa panahon ni Marcos yung pagbibigay ng mga tulong. Ang hinahanap natin mga kaibigan, yung sa PhilHealth, 90 billion. Sa SSS, 60. Sa GSI, 62 million. Sa PDIC, 112 million yata, 100 billion. Sa Maharlikapan, marami. Ang dami. Saan nila dinala yun? And that is first time in history sa administrasyon na pinakailaman ang ahensya ng gobyerno para dalhin sa ibang project. Ano yun? Lalo na sa PhilHealth, ang dami na nagkamatay, ang dami na nagkasakit, hindi makabayad ang gobyerno sa mga ospital. Tapos, aalis yung 90 billion, di ba kagaguhan yun? And that's our part of discussion. Ngayon, dinidipinsahan nyo si Marcos, isa-isahin nyo. Okay, 11.5 trillion. So, dapat kahit malang 5 trillion na project, flagship program ng 5 trillion, hindi na tayo maghahanap. Wala pa nga 1 trillion yung pinaliwanag yung na project eh. Di ba gagawan yun? Now, si Inday Sara, hinahanapan nyo ng accomplishment. Paano siya maka-accomplish? Wala siyang budget. Yung budget niya para lang sweldo ng kanyang tauhan. At saka wala siyang trabaho bilang isang pangalawang pangulo. Reserve nga siya eh. Patayin niya muna ang Pangulo bago siya magkaroon ng trabaho. Sus ko naman, pinag-away-away tayo. Dapat, ang pinag-uusapan natin, hindi politika, hindi personality, kung hindi yung pera ng taong bayan, saan ba dinala? Saan ba dinala na Inday Sara? Yung 125 million, andyan na sa impeachment. Kaya hindi nyo na dapat problema because mayroon nang tumututok dyan sa impeachment. Ang tutukan natin, yung wala pang nakatutok, yung mga nakakulong, hayaan na natin. Ang hindi pa nakakulong, ang tingnan natin. Kasi baka mas marami silang nakawin. Huwag nyo na pakilaman yan sila. Si Marcolita, nakakulong lahat na yan. Bakit nyo pa ini-issue sila, tapos na sila? Ang dapat natin tingnan dito mga kaibigan, yung mga hindi pa na-imbestigan. Bakit ayaw ni Pangulong Marcos ituloy ang investigation ng flood control project? Para makita ang mastermind. Kung ang mastermind si Duterte, di mas maganda. At least may ebidensya kayo na siyang lumalabas na mastermind. Pero ang nangyayari, nila sabi na mas malala sa panahon ni Duterte ng corruption. Bakit hindi nyo imbestigahan? Kayo may hawak ng renda. Di ba kagaguhan yun? Di ba paninira lang yun? Yun ang very clear na paninira. Bakit? Kayo may hawak ng renta, bakit hindi nyo ipakulong? Hindi nyo kasuhan kung sino mga involved dyan. Tapos, ang kinukulong nyo lang, yung kalaban nyo sa politika. Tapos, yung mga testigo, at saka binabayaran nyo. Mga gago kayo. Pero anyway, hindi natin pinag-usapan yung tao. Ang pinag-usapan natin yung nangyayari, di ba mga kaibigan? Okay, basahin lang natin.
Kaya napapakwan ako kasi pinag-away-away tayo ng mga fan. Si Mina Alicia of 120 Drugs, in 120 Drugs, so she was chopped her place in the bastion of Shabu. Hindi, another, okay lang yan kasi hindi pa nabasa yan. Opinion mo yan, hindi na. Okay, sabi ni Juba, we cannot change the facts. Why will we change the innocent people who were killed? The ones who should be mourning. Kaya nga, hayaan natin yan. Kasi totoo naman na hindi natin pwedeng baguhin. Pero wala pa akong alam na facts. Kaya I will not discuss regarding yung pagkamatay. Pero tingnan niyo lang ninyo ang gulo. Tingnan niyo ang gulo. Ha? Sa aking opinion, kasi wala pa akong nakikita. Sa aking ang gulo lang, bakit siya pinatay? Ang tanong ngayon. Dahil sa DDS? Ako? Sino magtsatsaga dyan? Sino magbibigay ng budget dyan? Gaano ba siya ka-importante? Sabi nga ni Mrs. ko, hindi naman siya kalakihang tao para pagtuunan siya ng pansin. Isa lang naman siyang ordinary tao. Bakit pagtsatsagaan siya? So yun ang opinion ng aking Mrs. And that is also my opinion. Pangalawang opinion namin. Ang opinion niya, hindi kaya ito? Nilusob siya dahil sa pera. Sabi ko, tama ka, pwede ka. Dahil marami siyang pera lagi. Hindi naman na iniisip ni Mima yung kanyang security. Basta ang importante, nakapagsalita siya, may pera siya. Pero security niya, hindi niya iniisip. Baka rin ganun. Pero ang tanong lang, bakit ulo? Bakit ulo? Diba? Kung pagnanakaw, hindi ulo. Diba? Pero bakit daw ulo? Baka nagkataon, magaling talagang bumari yung ulo. Di ba nag-away sila ng boyfriend niya? Kwento lang ito, background Nag-away sila ng boyfriend niya, binugbog siya ng boyfriend niya At pinakulong niya yata. Ang boyfriend niya, pinakulong niya. Hindi natin alam. So, dapat, bahala na otoridad. Huwag nyo nang pakialam kung paano nangyari yun. Otoridad na bahala dyan. Lalabas naman niya bandang huli. Hintayin na lang natin yung result of investigation. Rector, why did not you see what Marcos did even thought? No one said I was Filipino. You thought who reduced the Philippine debt? Right, Marcos? Besides, Marcos was not one of holding the money. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Anong utang? Tandaan mo iniwan ni Duterte ang utang ng Pilipinas is 7 trillion. Hindi lang sa kanyang utang yun 7 trillion, hindi lang niya utang yun. Utang ng naging presidente, 7 trillion. Pero kay Marcos, sa loob lang ng 3 taon, 11.55 trillion ang inutang niyang hawak ng pera. Paano nasabi mong binayaran niya? Ngayon, hinahanap ako siya ng project, ng 5 trillion project. Mayroon ba? Wala akong nakikita. Wala akong nakikitang. You support your discussion. Kontrahin nyo ako kung mali ako para maganda yung discussion natin. So, ang utang ng Pilipinas ngayon is 18.55 trillion. 3 years pa lang. May another 3 years pa rin siya. Less than 3 years. Kung sabihin na lang natin, minimum natin, another 8 trillion. So, 18 plus 18.50 plus 8 trillion, di 24. 24.55 trillion ang iwan ng utang ni Pangulong Marcos Jr. from 7 trillion. Okay, sagutin nyo yun, depensahan nyo yun mga kaibigan. Please take off my jacket. I'm not DDS, BBM yellow. Ayaw ko sa'yo. Why do you say Sara does not have a budget? There is already a girl of DepEd and did. Tapos na yun. Kasi ang pinag-uusapan natin, bakit nyo hanapan ng accomplishment si Inday Sara?
Vice President lang siya. Ha? Now, kung mayroon siyang kasalanan sa DepEd, bakit wala siyang kaso? Ang lagi na lang inilalabas ng mga kwan na talagang yung 125 million. Ha? Ngayon, kung talagang mayroong ninakaw si Inday Sara sa DepEd, bakit kwan pa yun? No, 2023 pa yun. Bakit hanggang ngayon walang kaso siya? Hindi siya pinapailan ng kaso maliban doon sa impeachment, doon sa 125 million. Ha? Ano kwentong barbero? Okay, sabi Nording, recycle candidates who will run 2028 and I will not vote for anyone who is member of DDS, BBM, Dilawan, and 2020. Very good. Yan yung opinion mo eh. Hindi natin kukontrahin yan. Filipinos, Metran, pure lies. You are saying, where Dada did you? Anong Dada? Did you say the result of last week? Anong the result of last week? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Last week. Anong the result of last week? Anong pinagsisinungaling ko? Hindi ko maintindihan. Ha? Wala akong sinasabing pagsisinungaling dito. Dahil ako tunay na Pilipino. Ang mahal ko Pilipino, hindi politician. Wala akong pakialam sa politician. Ang pakialam ko korupsyon. Ang pakialam ko komunista. Kaya huwag niyo ako i-connect sa mga politician. Kaya nga nagmula ako kay Marcos Royales eh. Mula noon, nawalan ako ng gara sa politika. Kaganda ng usapan namin sa campaign period kay Marcos. Tapos ngayon, walang mangyayari. Putre, sabi ko, hindi ako gago para sumunod sa isang politician na magnanakaw na walang panindigan. Kaya humiwalay ako, kaya hindi ako nagpapahawak sa isang politician na pulpul, manggagago, magnanakaw. Kaya ang focus ko is corruption. Then, ikukunik niyo ako sa politika. Corruption yung nilalabanan ko eh. Okay, ito na lang tanong ko sa inyo. Kung talagang mayroong corruption kay Duterte, bakit hindi nila kasuhan? Puro tayo si kwento. Kanila ang renda, kanila ang abogado, kanila lahat. Diyos ko naman, kayong mga bobo kayo talaga. Well, sir. Okay, maraming salamat. Lumabas na naman yung mga troll, mga bayaran. Ang pinag-uusapan natin dito, bansa. Hindi politika ang pag-uusapan natin, mga punyeta kayo. Ang pag-uusapan natin yung bansa. Ang bansa ba natin, ayos ba ang bansa natin? Yung kabanang bayan, ayos ba? Yun ang dapat pag-usapan natin, hindi yung dutae, hindi yung loyalist. Tres naman. I will protect those people na alam ko hindi corrupt. But my priority is corruption. Anti-corruption ako. Okay, yung Pugo. Alam niyo mga kaibigan, yung Pugo, inimbestigahan ng Congress para pirahan lang nila. Andyan yung existing yung Pugo. Iniba lang ang pangalan. Walang ginawang tama. Walang ginawang accomplish si Marcos. Tandaan nyo yan. Now, kung mayroon i-depensa nyo nga kung anong ginawa ni Marcos. Isko. Ngayon, tinatanong ko kayo, anong nagawa ni Marcos sa loob ng 3 taon? Sige nga, hintayin ko. Sabihin nyo. Anong nagawa ni Marcos para pag-usapan natin kung anong nagawa ni Marcos? Sige, hintayin ko. Yung mga troll, hintayin ko bago ako magtapos. Anong nagawa ni Marcos doon sa 11.5 trillion na pera? Saan niya dinala yun? Anong project nagawa niya? Sige, magsalita kayo. Hintayin ko.
Now, kung si Inday Sara nagnako sa DepEd, bakit hindi nila kasuhan? Wala silang ginagawa. Paano? Puro paninira lang mula 2022, sinsira lang Duterte. Ngayon, ang tanong ko ngayon, anong nagawa ni Marcos? Bibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag. Ano ang nagawa ni Marcos? Sige. Kung mga Duterte nagkasala, bakit hindi nila pinapakulong? Hindi nila inimbestigan. Kanila ang rinda. Puro lang sila ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Pero wala namang ginagawa. Hindi pwedeng ngaw-ngaw tayo ng ngaw-ngaw dito. Dapat facts, ebidensya. Okay, tingnan natin. What have you done to be active in this? Ayos ko naman, bobo ka naman. Bakit ako tanungin mo? Ang tinatanong ko, Marcos, kasi yung gagawin ko, tungaw lang yung kapag ikininto ko sa buong Pilipinas, tungaw lang yung magagawa ko because I'm not a President of the Republic of the Philippines. President, hindi ang pinag-usapan natin. Tapos natanong yung anong nagawa ko. Ngayon, pag nagpaliwanag ako, makakasapat ba yung paliwanag ko na nagawa ko? Itungaw lang yung nagawa ko. Pero in short, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magdadaldal dito kung wala ako nagawa sa pagkasundalo ko. Ayaw ko lang magyabang kasi maraming tatamaan ng kapwa ko. Kaya pinag-initan ako kasi sinasabi kong totoo. Okay, ano nagawa ni Marcos? Sige. Bakit ako? Bakit ako? Diyos ko naman. Wala. Ito na yung sinasabi ko yung mga Marcos loyalists. Ako Marcos loyalist nga pero hindi ako manili. Ang tanong mo, anong nagawa ni Marcos? Ha? Anong nagawa ni Marcos? Doon sa 11.55 trillion. Ipaliwanag nyo, mga trolls. Wala naman kayo may laban. Tapos ako ngayon ang bibirahin nyo na ano nagawa ko. Gago pala kayo. Hindi naman ako presidente ng Pilipinas eh. Ay, Diyos ko. Okay, tabasahin natin. Baka mayroon nagawa dito. Okay. Philippines is stupid. Who bended the law? BBM, Pinoy's leadership. Huwag na, ang hinihintay ko yung mga nagawa ni Marcos. Huwag na kayo mga kwan. Ang hinahanap ko dito yung accomplishment ni Marcos. Ayun ang hinahanap ko. Do you want to ask question? If you ask, there will be no answer. Ano yun? Gago ka pala. Tinatanong ko, Marcos, bakit akong tatanungin mo? Ako ang kwan eh. Ako ang host. Ako ang MC. Kaya ako ang magtatanong. Ilinya natin yung pinag-uusapan. Anong klase yan? Ano yan? Ano yung palpalusot? Ang pinag-uusapan natin, bayan, Pilipinas. Hindi baryo-baryo. Bansang Pilipinas pinag-uusapan natin. Kaya ang Pangulo natin ang pinag-uusapan dito. Anong nagawa ni Marcos? O, tingnan mo. Wala silang masabi na nagawa ni Marcos. O. Ano sabi niya? Marcos did nothing. Sensible. Wala eh. Ang hinahanap ko yung ginawa ni Marcos. Yung paninira kay Marcos, hindi ko na basahin yan. Ang hinahanap ko yung ginawa ni Marcos. Wala. Oh, trolls. Labas na, trolls. Ipagtanggal nyo si Pangulong Marcos ang nagawa niya. Okay. Tingnan mo. Wala na. Wala na nagsilitawan ng mga trolls, mga bayaran. Wala na. Tingnan mo. Wala. Nanahimik ang mga trolls. Hindi ko nababasa yung anti-Marcos, yung against Marcos. Ang binabasa ko ngayon, yung mga nagawa ni Marcos. Nakapag-debate pa sa akin. Useless yung debate nyo. Ang hinahanap ko, yung nagawa ni Marcos, mga gunggong. Ako, wala.
So, hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Kasi nga walang nagawa si Marcos.